Ano? Nagbibigay ako ng dugo. Ano ba talagang pumili ng galing ng loob? Bakit hindi mo masyadong nasasalita ang batang ito sa makailan? Dumulong sa pagdadalaga. Bakit sa pagdadalaga? Huwag mag-alala. Normal lang yan sa paglaki. Kakabasa ko lang kahapon. Bakit ang oily na? Bakit ang dami ng balakubak? Baka maayawan ako ng mga kaklase ko. Ang mga dulo ng buhok ay sobrang tuyo at may mga split ends. Bakit napakaraming problema sa buhok sa panahon ng pagdadalaga? Bago magting taong gulang, mababa ang ating hormone levels at stable ang sebum secretion. Dahil din sa simpleng pamumuhay at regular na schedule, mas malusog ang hair follicles. Ngunit pagdating ng pagbibinata, nagkaroon tayo ng mayroong pagbabago sa external at external. Pag-usapan muna natin ang internal na gland. Ang internal na gland, dahil sa pagbabago ng hormone, ay isang pinangyari sa gland sa secretion. Nagre-resulta sa lakas ng secretion ng resulta. Kung isasama ang physical metabolism at yung responsibility, naging isang ito na low income, pagdami ng dandruff, at kahit acne. Ang external na gland, dahil sa stress, naging isang hindi ng pagkakas at lakas ng tulog, o ilan pang chemical treatments na nilagyan ng pagbabago. Dahil dito, nagiging mas malala ang kalidad ng buhok o nagiging sanhi ng pagkawala nito. Kung ang acne ay mga sa akin, mga tagal ng matagal o silang malala, mas mabuti kumonsulta sa dermatologist. Paano natin dapat alagaan ang anit sa panahon ng pagdadalaga? Dahil ang pangunahing sanhi ay ang lakas na sebum secretion. Ang unang asbang ay dapat ay malinis. Tapos tama ang paraan ng paghuhugas ng buhok. Isagawa muna ang pagsusuklay bago maghugas ng buhok. Ilagay ang temperature ng tubig. Ang mix mo lang ang huwag masyadong malamig o hugasan mo ng 30 seconds upang mabasa ang buhok. Dapat pumili ang mild at oil control na shampoo. Iwasan ang mga naglalaman ng silikone o mga nakaka-stimulating na pigment. Kapag magagamit ng shampoo, dapat mo yung buhok. Kung wala ka ng shampoo, iwasan ang direct sa anit. Kapag nahuhugas ng buhok, gamit ang iyong mga daliri sa buhok. Huwag gumamit ng mga buhok upang mismo. Pagkatapos ng buhok, masahe. Banlawan ito ng maayos. Kung ang buhok ay sobrang tuyo at madaling mastage, maaari mong ilagay ang mga dami. Huwag sa anit. Kung hindi, lalabas sa dapat ang hair follicles. Ang conditioner ay hindi kailangan na ilisin ng mga at pagkatapos ay banlawan ito. Gumagamit ako ng conditioner mga isang beses sa isang linggo. Maaari kayong magdagdag o magbawas batay sa inyong mga pangangailangan. Dapat hugasan ang buhok tuwing 2 o 3 araw. Kung sobrang oily, maaari ring hugasan ito araw-araw. Ngunit iwasan ang labis na pag-iinis na nagiging sanhi ng dryness. Kapag nagkikinis ng buhok, huwag masyadong pagkakas. Kapag gumagamit ng towel, subukang pigain muna ang buhok hanggat maaari. Kapag gumagamit ng blower, piliin ang low temperature buhok at manatili ang distansya ng 10 cm sa buhok. Hindi masyadong i-recommenda na hayaan itong matuyo ng natural. Lalo na sa tatlo, madaling magkasakit. Inisa-isa ko na ang mga hakbang at mga dapat bantayan, kaya't mag-screenshot at save na. Bilang karagdagan sa wastong paglilinis. Dapat din tayong regular na magputol ng mga split ends. Pagkapat hindi ko gusto na magputol ng masyadong marami, talagang para ito sa ikabubuti ng buhok. Kapag nababalot ng buhok, huwag masyadong masakit at bawasan ang dalas ng pag-color at vermin. Mas mabuting iwasan ang mga disposable curling at straightening iron. Kung oily ang buhok, iwasan ang madalas na pagbabalot dito at huwag madalas magsuot ng sombrero. Dapat regular ang pamumuhay at hindi maguyat. Napaka-importante ng sapat na tulog. Mahalaga rin kung ano ang kinakain, maging ito man sa balat o buhok. Nasa yugto tayo ng mabilis na pag-unlad, kaya malaki ang kinakailangan ng katawan sa protina, vitamina at mineral. Dapat kumain ng mga ganitong pagkain para sa kalusugan ng kanin. Bagamat ang buhok sa panahon ng pagbibinata ay may iba't ibang problema, karaniwan ito ay pansamantala. Sa pag-stabilize ng hormone levels at pagbabago ng kasabihan, karamihan ng mga problema ay maaaring mag-resist. Ngunit nangangailangan dito ng pasensya at sabayan. Basta't sundin at nanatilihin ang mga magandang gawin na sinabi ko sa itaas. May mga pagkakataon na unti-unting mababawasan ang buhok sa sakit. May babalik ang palusugan. Basta't pagdadalaga, walang alalahanin.